Doon po napupunta ang mga perang nawawala sa atin, no? Nagugulat ako tama ka, sabi ni Cesar Ocero, nako, nanakawin na naman yan ng mga congressman ka Eric. Exactly, kasi wala pong nakikita na decisive action and categorical na mga hakbang na ginagawa si Marcos maliban sa paimbestiga-imbestiga, pa-media briefing, paiyak-iyak, paluwa-luha, pagalit-galit, at kung ano-ano pang gimmick, at paimbestiga-imbestiga dito sa Senate Blue Ribbon Committee na alam naman po natin na ang punot dulo ng pinagmumulan kung bakit nagkaroon ng sistematiko, malawakan at malubhang pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan ay dahil po pinayagan ito ni Mr. Marcos at ni Romualdez na pinsan niya. Ngayon, ito po ang problema. Instead na i-recover, instead po na i-confisca at i-auction o kaya i-monetize ng gobyerno at bawi sa pamamagitan ng pagbawi dito sa bilyon-bilyon na ninakaw ng mga pondo nila Saldico, nila Martin Romualdez at ng mga kasabwat nila sa Kongreso, ang ginagawa pa ni Marcos ay pinagtatakpan. Sila po ay pinapalayas o pinapatakas ng sadya. Halimbawa, itong kay Saldico, he will not get back to country sapagkat ang paglayas at pagtakas ni Saldico was part of the design na siya ay hindi mapuruhan at wala siya sa Pilipinas upang hindi niya maituga at hindi po siya madulas na talaga naman pong kasabwat at nakinabang hindi lamang si Romualdez at mga alipores ng mga gang nila ng sindikato sa Kongreso, kundi pati mismo si Ginoong Marcos. So para po maiwasan ang anumang mga pagkakaroon ng posibilidad na madulas o pumilipit si Saldico at kanyang isiwalat ang kanyang mga nalalaman, at least safe po sila na wala dito si Saldico. At kaya nga po, imbis na habulin ang kanyang mga air assets, i-freeze order ito sa Anti-Money Laundering Council na dapat po ay ito mag-apply ka ng petition for freeze order hanggang sa petition for seizure and forfeiture ng mga ill-gotten wealth o mga ninakaw at dinambong na kayamanan. Instead po na yun ang gagawin ng gobyerno ni Marcos, sa air assets alone ni Saldico, umaabot po ito ng 4.7 billion pesos. And then, ang sabi mismo ni Senator Sherwin Gatchalian, hindi po bababa sa 50 billion pesos ang mga pundo na hinawakan ni Saldico at siya din po ang nagpatupad according sa kanyang kagustuhan at diskarte gamit po ang kanyang mga kumpanya sa sindikatong pangungontrata. Kagaya po ng SunWest Corporation. Isa po itong notorious na kumpanya. So instead na ito pong habulin ni Marcos, itong 50 billion pesos na mga questionable at mataas ang posibilidad na dinambong ito nila Saldico, at makikita mo naman that Saldico can even have the temerity. Mayroon po siyang kakapalan at kalakasan ng loob na kaya niyang kamadahin at ataduhin o tirahin ang 13 billion pesos na pundo na walang nagawa si Marcos kundi pirmahan at palusutin pa rin po sa General Appropriations Act. In fact, ang total ni Senator Gatchalian hindi bababa sa 50 billion pesos in the last 3 years na nakaupo si Marcos. On the average, that means mga 16 billion pesos po ang kinukubra ni Saldico sa mga kontrata at mga proyektong ito na karamihan po kung hindi man substandard ay mga ghost projects. Ngayon, naghahanap tayo ng pera. Nandyan nga po ang pera kay Saldico ngayon at sa kanyang mga barkadang mga gang ng mga magnanakaw na kongresista. Kay Martin Romualdez alone, kung pagbabatayan po, itong inihayag ni Sergeant Gutesa, umaabot po ang kaniyang delivery kay Martin Romualdez in 3 times a week. Kung saan nakaparticipate siya, hindi po bababa sa 10 billion pesos din. Mga kababayan, ito dapat ang inuuna at binibigyang priority ni Ginoong Marcos
Nang sa ganun, hindi na po tayo kailangang mangutang. We need decisive actions. At ito po ay pwedeng i-order ni Ginoong Marcos sa kanyang Anti-Money Laundering Council. Pwede po niyang utusan ang AMLAC na mag-apply ng immediate freeze order sa Court of Appeals o kaya sa karampatang korte. But I know sa Court of Appeals po kaagad ina-apply yan, at pati po ang pag-initiate ng forfeiture and seizure proceedings. Nang sa ganun, itong mga kongresista na itinuturong konektado sa pagnanakaw at pandarambong ay kaagad po na maparalyze at hindi nila magagalaw, maitakas at may palusot ang kanilang mga bank accounts at iba pang ari-arian na nagkakahalaga sa multi-billion pesos. Pero masakla po na ang taong bayan ang siya pong magbabayad sa mga kasalanang hindi natin ginawa at hindi naman napakinabangan ito ng taong bayan. We are talking for about almost 1.4 trillion pesos na flood control projects na sa ilalim ni Marcos po sa loob ng almost 3 years ay ito po ang pundo na hindi maipaliwanag dahil parang inanod na parang bula at nawala. At ngayon sumasambulat ang katotohanan na ito po ay ginamit upang mamili ng boto, mamili ng mga loyalty ng politiko at syempre magpayaman at magpabundat. Sila Marcos, sila Romualdez, sila Saldico at iba pang kasabwat na sindikato na mga buaya na mga magnanakaw na congressman, mga buayang politiko, sindikato sa DPWH at mga kriminal na contractors. Lahat ng ito nakinabang dito pa lamang sa flood control projects. Mantakin po ninyo mga kababayan, ang binabanggit lamang ni Pangulong Duterte ay mga 241 billion pesos ang kanilang nakita na illegal na ipinasok na pondo sa 2025 budget. But nang nireview po ito according mismo sa ako at pagtanggap ni former Supreme Court Justice Antonio Carpio, 470 billion pesos po ang illegally inserted funds or tinatawag na CICA, Congressional Initiated Cash Allocations. At ito ay pinagdambong at pinagdurubo na mga pundo. At sino po ang nag-approve ng budget kung bakit nakalusot at naibaba ang pundong nagkakahalaga ng mahigit 400 billion pesos? Si Marcos, siya po ang pumirma ng budget. Only the President can make an enrolled bill on tinatawag na budget bill na isinumiti ng House of Representatives at ng Senado. It cannot become a law na tatawagin po na General Appropriations Act or GAA kung hindi pipirmahan ni Marcos ang budget bill. Klaro? Kung ito naman po ay napirmahan na ni Marcos at naging batas na ang tinatawag na siyang General Appropriations Act, hindi rin po makakalabas ang pundo upang durubuhin at kulimbatin ng grupo nila Marcos, Saldico at Martin Romualdez at iba pang actors nila kung hindi ito inilalabas ng Department of Budget and Management. So ganun pala kalalim itong kasindikatuhan na ito. Yes, that even Congressman Toby Chanco, who happens to be one of their own, aliado ito ni Marcos, bagamat kritiko ito ni Romualdez at ng kanyang mga grupo, sinasabi niya na naging sindikato na ang type o ang uri ng pagpapatakbo sa gobyerno. And of course, ang presiding officer sa pagkasindikato ng gobyerno, walang iba kundi si Marcos Jr. mismo. Ngayon, ang kanyang solusyon, mga kababayan, nayanig ang ating holder table. Mga kababayan, hindi pala pwede gumanon mag-punch ng table, Brother Arnold Vicas. Ipinapakita po ng ating punto dito na ang easy way out ni Marcos, ipapasa niya. Ipapapasa niya sa mga taong bayan ang kakulangan na ito ng mahigit 400 billion pesos
in the last quarter of 2025, mangungutang siya. At ang magpapasan po nito, taong bayan. Nakakatakot po itong formula ni Marcos, bagamat ito po ay malinaw na isang mali na hakbang, ito po ay doble delikado. Sapagkat nagnanakaw na po ang mga politikong kaalyado at kasabwat ni Marcos ang nagpapasan ng pananagutan at bigat ng pagnanakaw nila ay ang mamamayan. Kaya po, by the end of 2026, that would be almost 1 year from now, ang ating ang ating both foreign and domestic loans, ang utang ng Pilipinas, aabot na po sa 22 hanggang 24 trillion pesos by the end of 2026. Nang bumaba po si Pangulong Duterte, ang last na figure in the entry of our financial record, nasa kulang-kulang lang po mga 15 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kay Marcos po, sa loob lamang ng 2 taon at kalahati, ito ay almost 17.5 trillion pesos na. At by 2026, in just a matter of almost 4 years ni Marcos, aabot po sa 22 to 24 trillion pesos ang projected na kabuang utang ng Pilipinas. And how much is that? That means nagdagdag po si Marcos ng kulang-kulang 10 trillion pesos na pangungutang. Ang pinakamabigat na tanggapin dyan, itong mga pangungutang na ito na pagpapalubog sa buong mamamayan at pagpapalubog sa buong lipunan at ekonomiya ng buong Pilipinas, hindi ito napakinabangan ng mga mamamayan. Hindi po ito naging batayan upang umunlad ang sektor ng agrikultura. Hindi po na-modernize ang ating agriculture. We are still the so-called pre-industrial, backward agrarian economy, kung saan po almost 70% ng lupaing agrikultural na natatamnan ng palay ay sahod ulan. Wala pong irigasyon at ang ating mechanization and modernization of agriculture ay tayo po mahigit 20 years behind sa ating mga karatig bansa like sa bansang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, mga kababayan, even Myanmar, mas naabantihan nila ang ating pangkalagayang agrikultural, samantalang napakalaki po ng pundo ng mga nawawala, nalulustay at nasasayang. So ito mga pangungutang na ito, na by the last quarter, patapos na ang taon, mangungutang pa po si Marcos Jr. ng aabot sa 437 billion pesos at mayroon pang uutangin na mga $200 million in the last quarter also. Para po ito naman sa tinatawag na climate change program. Climate change resiliency ng ating bansa daw. So that means kung $200 million yan, times 56, magkano po yan? Aabot po yan, mga kababayan, sa kulang-kulang din po mga 16 or 160 billion pesos. Ayan, or 16 billion pesos. So, ganun po kabigat ang papasanin ng taong bayan na habang nagpapasasa at habang nagpapakabundat ang mga magnanakaw at mandarambong na mga kabarkada ni Marcos na pinangungunahan ng kanyang pinsan na si Martin Tambaluslos ng kanyang alipores na si Saldico, habang nalulunod sa baha at kumunoy ng kahirapan at habang ang taong bayan ay lugmok na lugmok sa kakulangan ng trabaho, pagkalugmok ng agrikultura at wala tayong basic industrial development, kakulangan ng income at pagbagsak ng income capacity ng taong bayan, aba, ang solusyon ng gobyerno, kahit na ninanakaw na ang halos 20% ng kabuang budget na pupunta lang sa pagnanakaw taon-taon, mangungutang si Marcos para pagtakpan ang tinatawag na perennial or chronic budget deficit. That is not only erroneous, that is called insanity.
Kabaliwan po yan. Baliw lang ang uri ng gobyerno na ang kanyang solusyon sa malawak na pandarambong, pangungurakot at pagnanakaw sa pondo ng bayan, kung kaya kulang at nawawala ang karampatang mga pondo at budget para palakasin ang agrikultura, i-develop ang manufacturing sector at palaguin ang ekonomiya at bigyan ng karampatang social benefit program ang taong bayan, including ang mga basic services at mga totoo at tamang infrastructure. Ang solusyon ni Marcos, imbis na bawiin ang mga ninakaw at dinambong na mga pera ito, naku mga kababayan, ang kanyang solusyon, mangungutang, ilulubog at ingungud-ngud niya sa tudutudong pagkakautang ang ating bayan. Nakakalungkot po ito at walang pumapalag, walang nagbibigay ng kontrapananaw.